Minamahal na anak, atahimikin mo muna ang iyong puso. May presensyang makalangit na bumabalot sa iyo ngayon, at ang tinig kong ito ay dumarating na parang banayad na ihip mula sa trono ng kataas-taasan. Bago ka pa man humiling, nakita na ng langit ang mga luha mong itinago, ang mga gabing walang inggay, at ang bigat na nasa iyong dibdib. May mga katotohanang hindi mo pa naunawaan, ngunit ngayong araw, inili ng langit na ihayag sa iyo ang matagal nang nakatago. Ang katotohanan tungkol sa taong mahal mo ay hindi madaling tanggapin, ni hindi ito darating ng marahan, ngunit ito ay magdadala ng kalayaan. Hindi ipinapaalam ng langit upang ikaw ay masaktan, kundi upang ikaw ay mapalaya. Ang mga salitang natatanggap mo ngayon ay hindi hatol, kundi pagtubos. Sapagkat tinawag ka upang maranasan ang tunay na pag-ibig, iyong hindi nagsisinungaling, hindi nananaki, at hindi nawawala. Ibinigay mo ang lahat, kahit na wala kang natanggap pabalik. Nagmahal ka ng buo, kahit na ang isa ay kalahati lamang. Ikaw ay parang hardin na araw-araw mong dinidiligan, umaasang mamumulaklak sa isang lupang tuyot. Ngunit anak, hindi lahat ng lupa ay karapat-dapat sa iyong binhi. Hindi lahat ng matang kumikislap ay puno ng katotohanan. Ito na ang kanahon ng pagbubunyag. Ang mga kasinungalingang bumalot sa iyo, isa-isang mabubunyag. Ang akalang pag-ibig ay isa palang huwad na anyo. Nakita ng langit ang iyong pagsusumikap na buuin ang isang bagay na matagal nang gumuho. At ngayon, kahit na masakit, ikaw ay palalayain. Alam kong umaasa pa rin ang iyong puso, dahil may pag-asa ka pa rin sa kabila ng lahat. Ngunit may mga bagay kang kailangang tanggapin upang ikaw ay lumago. Minsan, mas masakit ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan, pero ito ang tunay na nagpapagaling. Ang matutuklasan mo ay gugulatin ka, ngunit ito rin ang magpapalakas sa iyo. Ang taong tinawag mong pag-ibig ay hindi tunay na kasama mo sa espiritu. Nagsalita siya, ngunit ang puso ay malayo. Nangakong mananatili, ngunit paulit-ulit na nawala. Isa lamang siyang aktor sa entablado, at ikaw, nang hindi mo alam, umaasa sa isang katapusang hindi isinulat ng langit. Ipinadala kami ng langit upang buksan ang iyong mga mata at ilayo ka sa mas matinding sakit. Sapagkat kahit hindi mo alam, may mga digmaang espiritual na isinasagawa upang ikaw ay maprotektahan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman iniwan. Kahit na nawala ang lahat, nanatili ang langit sa iyong tabi. Ikaw ay nilinlang, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kadalisayan. Sapagkat naniwala ka sa kabutihan kahit sa gitna ng kasamaan. Ngunit tapos na ang panahon ng pagkalikho. Ngayon ay panahon ng kaliwanagan. At kasabay nito, ang kagalingang matagal mo nang ipinapanalangin. Huwag kang matakot sa darating. Ang ipapakita sa iyo ng langit ay hindi para ikaw ay mawasak, kundi upang ikaw ay muling mabuhay. Hindi ikaw ang may kasalanan sa pag-ibig na hindi bumalik sa iyo. Huwag mong pasanin ang mga kasalanang hindi sa iyo. Ang hindi namulaklak ay hindi dahil kulang ka, kundi dahil siya ay hindi marunong magmahal. Itayo mo ang iyong ulo, anak. May karangalan sa iyong pagkatao. Ang katotohanang masakit ngayon ang magiging pundasyon ng iyong katatagan bukas. Kahit lumuha ka ngayon, lilinisin naman nito ang iyong kaluluwa. Kahit manginig ang iyong tuhod, hindi ka matutumba, sapagkat ang kamay ng Diyos ang sumasalo sa iyo. Wala na ang panahon ng ilusyon. Panahon na ng pagbuo. Hindi mo na kailangang magpanggap na ayos lang. Pinapayagan ka na ng langit na magsimulang muli, na huminga, ang maging buo muli. At sa pagkakataong ito, mamumulaklak ka sa lupang may buhay. Ang tunay na pag-ibig ay darating, at ito'y hindi magdadala ng kasinungalingan. Ito ay magiging parang tubig sa tuyong lupa, balsamo sa sugat ng iyong puso. Ngunit bago ito dumating, kailangang tanggalin ng langit ang ugat ng panlilinlang. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan, kahit pa ito ay gumuho sa mundong kilala mo. May mga pangakong binitiwan sa iyo mula pa sa sinapupunan. Walang sinuman ang maaaring bumura sa isinulat ng langit. Maging ang iyong sakit ay walang kapangyarihang sirain ang iyong tadhana. Higit ka pa sa pusong nasaktan. Isa kang tula ng Diyos na patuloy niyang isinusulat. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano ka minahal ng iba, kundi sa kung gaano ka pinili ng Diyos. At pinili ka niya, hindi dahil sa meron ka, kundi dahil sa kung sino ka.
Kaya ka inihiwalay ng langit, dahil may kaharian sa loob mo, at hindi lahat ay handang panghawakan ang ganoong yaman. Ngayon, tinatatakan ka ng mga salitang ito. Isang bagong yugto ang nagsisimula. Inaanyayahan kang iwan ang lahat ng sumugat sa iyo. Hindi mo kailangang mamalimos ng pag-ibig kung ikaw mismo ay handog na sapat. Inaangat ka ng langit sa mas mataas na lugar, doon sa lugar ng pag-ibig na hindi nananakit kundi nagtatayo. Habang ang mundo'y tumitingin lamang sa labas, ang langit ay tumitingin sa iyong puso. At dahil dito, ang Diyos mismo ang kikilos sa bawat detalye. Siya ang magtatanggol sa iyo nang hindi mo kailangan lumaban. Siya ang magpaparangal sa iyo nang hindi mo kailangan magpaliwanag. Sapagkat ikaw ay anak, at ang anak ay hindi kailanman nakikipagagawan sa pagmamahal. May kagalingang paparating, hindi lamang sa damdamin kundi sa espiritu. Sapagkat ang naranasan mo ay halos pinawi ang tunay mong sarili. Ngunit ngayon, inaalalahanan kitang muli, ikaw ay liwanag pa rin. Karapat-dapat ka pa rin. Kayang-kaya mo pa ring magmahal, at mahalin ng tama. Tapos na ang panahon ng pananahimik. Ngayon, ikaw ay magsasalita. Hindi na gamit ang salitang puno ng kirot, kundi mga salitang patutuo ng tagumpay. Ang sinumang tumingin sa iyo ay makakakita sa kaluwalhasyan ng Diyos. Sapagkat ang sinubok na si Rain ay siya ring ginamit upang ikaw ay pagtibayin. Bantay ka ng mga anghel. Isinusulat na muli ang iyong kwento sa apoy ng langit. At ang pangalan sa gitna nito ay ang pangalan ng umiibig sa iyo ng walang hanggan. Tanggapin mo ito, anak, hindi bilang babala, kundi bilang ginhawa. Dumating na ang katotohanan, at kasama nito ang iyong kalayaan. Salamat, minamahal na kaluluwa, sa pagbubukas ng iyong puso at pagbibigay ng panahon upang pakinggan ang mensaheng hatid ng langit. Ang iyong pagtanggap ay mahalaga hindi lamang para sa iyong paggaling, kundi para rin sa pagsisimula ng panibagong yugto na itinakda ng Diyos para sa iyo. Ang bawat salita ay ibinulong ng mga anghel upang ipaalala sa iyo kung gaano ka kamahal ng langit, kung gaano ka kahalaga sa mga mata ng may lalang. Kung natanggap mo ang mensaheng ito, kumpirmahin mo sa pamamagitan ng pagsabi, kaya kay Yenji lahat essay kanya ay nagpapalakas essay akin. Ang iyong pagpapahayag ay tanda ng pananampalataya at katatagan, at ito rin ay isang panawagan sa langit na ikaw ay handa na. Inaanyayahan din kitang maging bahagi ng aming makalangit na misyon. Mag-subscribe ka na sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang mensahe ng pag-asa, paggaling, at gabay mula sa langit. Sa bawat pag-click mo, nagiging katuwang ka namin sa pagpapalaganap ng liwanag at katotohanan. Pagbalayin ka nawa ng Diyos ng higit pa sa iyong inaasahan. At tuloy kang bantayan ng mga anghel sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.